Hello Carvelas, mabuhay! This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel, and this is my final prediction sa Miss Grand International 2024. Hey! Isang grand na araw, gabi, umaga sa inyong lahat. At ngayon nga, ibibigay ko na, ipapakita ko na, ipapaalam ko na sa inyo ang aking top 20 sa Miss Grand International 2024 prediction. O, diba? So, talagang inulit kong panoorin ang final preliminary interview, preliminary swimsuit, preliminary gown, everything, press conference, lahat. Talagang sinuyod ko talaga ng bonggang-bongga para alamin kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maging Miss Grand International 2024. At ngayon, magsisimula ako sa aking number 20. Miss Grand Thailand. Si Thailand, huwag ko nang bagitin yung mga name nila, nakakaloka kasi ang hirap-hirap. Si Miss Grand Thailand, posibleng maeltokuyo to at mapalitan ng ibang mga kandidata kasi hindi ko siya nakikitaan na kabog sa lahat ng mga competition, sa evening gown, sa swimsuit. Although may mga pasabog, may mga ganap, may mga emote, pero parang siyang para siyang bagyo. Parang madali siyang kalimutan, parang hindi siya remarkable. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 20. Diyos ko, na-experience ko ngayon ang bagyo dito. Kahit brown out, sige lang. At saka ang lakas ng hangin, sige lang. So, my number 19 sa aking listahan, Miss Grand El Salvador. Isa siya sa mga outstanding dito when it comes sa pasarela, maganda, when it comes sa mga pakulo. Kaya naman niyang kumabog. Kaya lang hindi talaga siya pinag-uusapan. I don't know kung anong meron at bakit hindi siya pinag-uusapan. Siguro yung mga frontrunner talaga ay malakas ang kapit, matindi ang fan base, kaya hindi na overpower ng fans ng El Salvador ang competition. That's why, may pasok din naman siya. Pasok sa number 19. My number 18 sa aking listahan, Miss Grand Guatemala. Miss Grand Guatemala is one of the pasabog girl dito sa grandiose girl, blonde girl. Kamukha nga niya si Luciana Foster, kaya lang blondie siya. Pero nakikitaan ko siya ng weakness when it comes talaga sa communication skills, when it comes dun sa interview niya. Kaya kahit pasabog pa yung swimsuit and gown niya, parang hindi siya nakaka-queen, hindi siya queenly when it comes sa magsalita. My number 17 sa aking listahan, I'm so sorry, nilagay kita sa number 17, pero I'm sure, kakabog ka rin naman sa competition, naniniwala ako. Pero so far, ilalagay kita sa aking number 17, Miss Grand Brazil. Matangkad, maganda, kabugera, grandiosa. I don't know, mas gusto ko yung mga nasa taas kaysa kanya. I don't know lang medyo ina-underestimate ko si Brazil ngayon, pero nandun pa rin na maganda at matangkad siya at kabugera. So, pasok pa rin naman siya sa banga. Number 16 sa aking listahan, Miss Grand Venezuela. Si Venezuela, hindi siya kagandahan kagaya ng mga previous Miss Venezuela, pero lumalaban ng bonggang-bongga. And I think siya ang mananalo ng Grand Boys ngayon kasi ang ganda ng kanyang performance. But sa mga swimsuit and evening gown niya, so-so lang kasi siya. Parang hindi siya lumulutang at saka yung pinaka-top choice mo para makakuha ng corona ng Miss Grand. That's why nilagay ko lang siya sa akin number 16. Number 15, nasa aking listahan, Miss Grand UK. I don't know, nasa radar ko siya na maging top 5, top 10, pero nung performance na ng preliminary, parang hindi siya napansin, biglang bumaba ang ko sa kanya, taste ko sa kanya. Taste talaga,
Pero nandun pa rin naman siya sa contention, kaya nilagay ko talaga siya sa number 15 kasi alam kong magpapasabog din naman ito ng bongga-bongga. Si UK pa ba? O, yun. My number 14 sa aking listahan, Miss Grand, Mexico. Si Mexico, pang Miss Universe yung atake. Every time, pasarela, eksena, lahat. Galawan. Pang Miss Universe siya. Hindi niya nilalagyan ng mga extra o kaya OA yung kanyang performance. Talagang swabe lang. That's why na hindi ko siya maiangat ng mataas kahit na maganda siya. Hindi ko siya maiangat ng mataas sa aking prediction kasi nga nandun ako sa punto na pang Miss Universe yung galawan kaya nilagay ko lang siya sa aking number 14. Number 13. Number 13 sa aking listahan, Miss Grand, Malaysia. Si Malaysia talagang, come on. When it comes to communication skills, pack. Confidence level, pack. Kabog, pasabog, grandiose. Ilagay ko lang siya sa aking number 13. I don't know ha, sorry to say. Pero hindi siya kabog sa ganda. Meron din namang hindi naman kabog doon sa top 10 ko. Pero alam mo yun, gumaganda sila ng dahil galing ng kanyang mga eksena. Pero si Malaysia, one of the best Malaysian beauty queen na nakita ko siya. Nilagay ko siya ng number 13. Pero hindi ako violent through action kung makapasok siya sa top 10 or top 5 man. Ayun, si Malaysia. My number 12 sa aking listahan, oh my God, Miss Grand Japan. I'm so sorry, Miss Grand Japan. I love you. Kagaya ng pagmamahal ng weather sa akin. Tingnan mo, binabagyo na. Ayan. Pero nilagay lang kita sa akin number 12 kasi I know na mas kakabog talaga yung mga nasa top 10 ko. At hindi mo sila maliligwak ng ganun-ganun lang. Pasabog ang swimsuit, okay lang ang gown, kabog din naman ang com skills, pero number 12, hindi rin ako mag-violent interaction kung makapasok ka sa top 10. Miss Grand Japan at my number 12. My number 11 sa aking listahan, Miss Grand Colombia. I think ako lang maglalagay kay Colombia sa below top 10. Hindi ko siya nakikitaan ng gandang grand. Although nakikitaan ko siya ng grand performance, grand eksena, but hindi ko siya nakikita na gandang grand. Although, basta, hindi ko ma-explain, basta, sinadya akong ilaglag siya sa top 11 lang, kahit magaling siya sa competition. Ayun, papasok na tayo guys sa aking top 10. Etong top 10 na to talagang pinag-isipan ko ng bonggang-bongga. Kasi paulit-ulit kung ni-review kung deserve ba nila ang top 10 na ito. Number 10 sa aking listahan, Miss Grand Indonesia. Pinasok ko siya kung alam nyo kung bakit. Hindi dahil bongga siya at maganda siya at magaling siya. Charot lang. Maganda din naman siya. Pero pinasok ko siya dahil siya ngayon nangunguhan sa botohan. Siya sa lahat ng botohan siya ngayon ang nanguna. So, nilagay ko talaga siya sa akin number 10. Kasi automatic top 10 kasi ako nangununa ka sa botohan. That's why, Grand Indonesia, number 10 sa listahan. My number 9 sa aking listahan, kahit nagbabagyo at masilimuot ang panahon sa labas. Number 9 sa aking listahan, Miss Grand Peru. I'm sorry, pang top 5 daw siya, pero no, it's low for me. Hindi ko nakikita. I think wala talagang mangyayaring back to back. Makakapasok man siya sa top 10 pero ilalaglag din. Hindi yung beauty niya hindi grand. Ganon din as Colombia. Kung hindi nga lang siya nagpe-perform ng maayos ibabagsak ko talaga pa siya ng bonggang-bongga. Pero nagpe-perform kasi ng maayos. That's why nandito siya sa aking number 9. My number 8 sa akin listahan, ang sakit na nilagay ko siya sa number 8 ko. Pero wala tayong magagawa. Number 8 sa akin listahan, Miss Grand France. Who I love her so much. I love her performance. I love her confidence. I love her. Everything about her is I love her. Pero doon ako sa punto na pag magkasama-sama na silang lahat, parang kung personality, lalaman siya. Pero when it comes sa, magsama-sama yung top 10 ko, talagang siya yung hindi mo pipiliin na maging Miss Grand International. Pero when it comes sa galawan,
beauty and ano ba to, eksena. Nakakaloka si Miss France. I love her so much. My number 7 sa aking listahan. Maraming may galit dito. Ewan ko ba kung ano, wala namang ginawa yung lola nyo. Madrama lang talaga siya. Artista kasi. Miss Grand, Myanmar. Nilagay ko lang siya sa akin number 7. Hindi ko siya nakikitaan. Ang bagets niya, parang hindi siya kakabog. Tapos hindi siya, diba? Ay, alam mo yun? Yung, alam mo yung hindi siya experience, hindi niya alam kung paano i-control yung sarili niya, mag-drama siya, mag-inartist siya, at saka may part siya na hindi talaga siya, pag hindi plakado yung makeup niya, parang hindi talaga yung plakado din yung mukha niya. I don't know, hindi ko alam. Pero I think Miss Grand Myanmar, kahit mas magaling ito ngayon kaysa last year, hindi ko alam talaga. Pero nilagay ko lang siya sa akin number 7. Ayoko siya mag-top 5. Ganon lang yun. Ganon ka-simple. Nahirapan pa akong mag-explain. Basta ayoko siya mag sa top 5. Ganon. My number 6 sa akin listahan. Miss Grand, Curaçao. Ito din si Curaçao. Kahit magaling, matalino, maganda, pero parang ayoko rin siya sa top 5. Basta. Pero ikaw yung ano, sana ikaw yung maging ano, gem namin, lucky, magiging, ano ba tawag yun? Magiging puon namin na every time na sumali ka, Philippines ang winner. Oh, diba? At naniniwala pa rin ako hanggang sa ngayon. Charot! Naniniwala ako sa budol mo, Miss Curaçao. Nilagay kita sa number 6, pero hindi na yun masama. Kung maka-top 5, hindi naman ako aarte pa. Ayun, papasok na tayo guys sa aking top 5. I'm so excited din sa top 5 na to. Talagang, ito, parang walang duda na ito. Kumbaga ito na talaga ang final 5 ko. Talagang pinagbaliktad ko lang talaga yung placement kung sino ba talaga ang deserving sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Hindi na ako nagbago. Simula ng prelims competition, ito na talaga. Buo na talaga siya. Pero nagkatalo lang sa placement. Sana magkatotoo itong aking prediction noong sana po. My number 5 sa aking listahan, Dominican Republic. I love her pasarela, perfect, performance, swimsuit, evening gown. I love her. Hindi ko lang masyadong bet yung kanyang preliminary closed door interview. Naniniwala ako na kakabog talaga sa competition at ayaw niyang ayaw niyang paiwan at ayaw niyang hindi pwedeng hindi siya umabot ng 5. Hopefully makaabot kasi I love her. I love her so much, Miss Dominican Republic. My number 4 sa aking listahan, Miss Grand India. Sa mga nakaang araw, nawawala na yung gana ko sa kanya, nawawala na yung gusto ko sa kanya, pero Diyosa pa rin yung lola mo. Kahit anong gawin mo, maganda siya. Walang budol na maganda siya. I love her. Wala maganda lang talaga siya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. Okay din naman yung performance. A bit of underwhelming, pero okay din. Hindi naman masama. So nilagay ko siya sa aking number 4. My number 3 sa aking listahan. Hindi niya ina-expect. US Virgin Island. Oh my God! Grabe. Excited ako. Lahat kasi ng performance niya since press presentation, hindi niya ako, ano ba tawag yun? Hindi niya ako binibigo. Nagbibigay talaga siya sa akin ng grandiose na ganda, grandiose na talino, grandiose na performance. That's why nilalagay ko dito siya sa number 3 ko. Oh my God. Basta number 3 ko, naniniwala ako sa kanya. Kung siya ang magiging Miss Grand, okay lang. Kung first runner-up, second runner-up, okay lang. Pero pang top 5 quality talaga, si Miss Grand US Virgin Island. Ayun, nabubulol-bulol na ako. Ayun, alam na ninyo kung sino yung top 2 ko. It's either Laos or Spain. Charot na. May number 2 sa aking listahan. Spain. Sabi ko nga, kung ganda, kung grand na ganda, si Spain na. Kung grand na performance, nakikitaan ko naman siya ng magandang performance, pero hindi grand. Kung grand na brain, nandun din siya. Kung business, beauty,
body, pakak, brain, pakak, business, medyo, ano ako sa kanya? Medyo, kaya ba? Diba? Kaya ba niyang mag-promote talaga sa Europe ng Miss Grand International at pasabugin doon ang pasabugin doon ang Miss Grand International at i-promote ng bonggang-bongga with flying colors si Spain. Pero kung siya ang maging Miss Grand, hindi talaga ako. Hindi siya questionable. Nakikita naman kasi sa mukha. Ko napaka-queen, hindi nakakaloka. Pero nilagay ko lang siya sa akin number 2 kasi nakukulangan syempre ako sa performance. Syempre, yung nagbigay ng very grand performance ay syempre itong number 1 ko. Ang plastic. Ang plastic ng tawa ko. Ayan, may number 1 sa aking listahan. Sino pa ba? Bias na kung bias. Hello, the performance. The beauty na ino-offer nyo na when it comes na paslakan siya ng Thai makeup ay talagang Diyos ang lola mo. The body, oh my gosh. The brain, oh my gosh. And my God, business. Pag manalo itong kandidatang si CJ Opiasa na to, ay sinasabi ko talagang magbo-boom ang Miss Grand International dahil hindi na siya hate ng mga Pilipino. Sinasabi ko, ngayon lang kami magpapadala ng ganito kagaling, ganito kabongga, ganito kapasabong. Sana naman ibigay na. Kasi wala akong nakikitang susunod pa sa kanya na bongga. Wala na talaga. Siya ang pinakamagaling, pinakabong. And hopefully ibigay na talaga sa kanya. Kasi sobrang deserve niya. Sobrang deserve niya. Kung lahat ng hanap nyo ay nasa kanya na. I love this girl. One of my favorite beauty queen of all time. Grabe. Every time na lumalabas siya, alam mo yun, yung adrenaline ko umakyat sa lahat ng katawan ko ay masaya. Ang mga ganong level. Alam mo yung feeling na hindi siya, hindi siya pathetic. Kasi hindi siya yung Miss Philippines na ano kayang gagawin ni Miss Philippines? Hindi ka kakabahan. Kasi kahit anong isuot, anong eksena, ang bongga-bongga talaga ni Miss CJ Opiasa kahit sa anong eksena man yan. When it comes sa attitude, everything. So, sino pa ba? Siya talaga ang pinaka-grand sa lahat para sa akin. So, that's why nilagay ko siya sa akin number 1. CJ Opiasa ng Philippines, Miss Grand International 2024. Sana po. There you go guys, maraming salamat. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking final prediction and hopefully ay maglatag din kayo ng inyong top 3, top 5 dyan. Kahit na kinukonsider ko na ang Miss Grand International ay nakakalokang pageant. So, nagkuhope pa rin naman tayo ng very light. Hindi to, ano pa tawag dito? Hindi to hope na talagang nagtitiwala ako doon sa organization, pero nagho-hope ako para kay CJ Opiasa na sana may panalo na yung competition. O, diba? So, kalma lang. Whatever happened, top 5, kahit anong ranking, masaya na ako. Masaya ako sa kanya. Hindi ako magiging bitter. Kasi ang galing-galing din naman ang talaga ng mga kalaban. Pero hopefully, ibigay sa kanya ang corona ng bonggang-bongga. Ayun lang ang aking last statement. Whatever happened except El Tocuyo. Dahil kung kalokohan na, kung may El Tocuyo, si CJ Opiasa, doon na talaga ako isusumpa ko talaga ang mga basher. Charot. My goodness, hindi mangyayari yun. Pero anumang placement ang meron ang CJ Opiasa as long as umabot siya doon sa talagang deserve naman yung winner. Nako, hindi talaga ako magiging bitter. There you go guys, maraming salamat. Magpapaalam talaga ako, 20 minutes video talaga itong aking predictions. Hopefully ay pinagtsagaan ninyo hanggang sa dulo, o diba? Maraming salamat. This has been Gazel Ortega, pa ulit-ulit.